The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. This is what John the Baptist proclaimed. One mightier than I is coming after me. I am not worthy to stoop and loosen the thongs of his sandals. I have baptized you with water. He will baptize you with the Holy Spirit. It happened in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized in the Jordan by John. On coming up out of the water, he saw the heavens being torn open and the Spirit, like a dove, descending upon him. And a voice came from the heavens, "You are my beloved Son. With you I am well pleased." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Be seated for the homily. Ang aton kabuhi spiritual, interior life, nagasunod sa liturgical seasons. Kaangay ngang aton kabuhi physical, naga-adjust sa aton seasons. Rainy season, dry season. And we know the logical consequences. Kung rainy season, we do things like planting. Dry season, lain man ang atong ginahimo. Tungod kay, kung hindi ka magsunod sa seasons, madamage mong imo crop, imo kaugalingon, hindi mangin productive ang imo work. Tungod kay wala ka nag-a-adjust sa seasons. Sa aton spiritual life, may mga seasons. Ginatawag nato ini liturgical seasons. Kung sundon mo ini sa imo prayer, sa imo mga devotions, na mag-grow ikaw, meaning to say, maging fruitful, so to say. So of course, we know the seasons, liturgical seasons. We have the Advent season, nagligad na ato. And we have 4 Sundays of Advent. Ginsunod bala ninyo ato? Nag-meditate bala kamo sa mga readings nga ginpili sang simbahan para sa aton spiritual growth? O kung naglabay lang ito, nga wala nato na-avail ang iya fruits. Pagkatapos ang Advent season, that's November to December 25, nagsulod ang Christmas season. Kagang aton Christmas season, nag-meditate kita sa incarnation of the Son of God. So, ginnourish mo ba lang imo soul sa food na hanungod sa incarnation? Nag-meditate ka bala, na-deepen bala ang imo devotion sa mahal nga Birhen Maria, nga amo ang Mother of Incarnation. O kung naglabay lang to tapos wala na dayon, kaya nag-focus ka sa iban nga mga bagay, mga Christmas lights and Christmas celebrations, nga spiritually, interiorly, failure, kay tungod wala ka, nag-meditate ka, nagsunod sila. Do kaangay ka sang tanom nga palay nga gintanom sa dry season. Naglipas lang, o rainy season, naglipas lang. Then you realize wala bunga. Naga-end ang Christmas season today sa baptism of the Lord. That's why magkambyo na kita sa aton ordinary season, Part 1, from January until like March. Kaya pag-abot sang March of this year, o February gani, temprano pa, ang Miyerkules de Badlis, February 17, amo ang pagsulod sang Lenten season. Ang Lenten season, ang aton ginameditate, passion and death of our Lord Jesus Christ. Kagbangod passion and death, nagasunod ng aton
devotions, ang aton spirituality, more of fasting, more of prayer and penance. In fact, na-remind kita nga mag-abstain from meat. Subo mag-observe sa mga Katoliko nga twice a year lang ang fasting and abstinence, namely sa Miyerkules de Badles kag Biyernes Santo. Di pa nila masacrifice, di pa sila ka-abstain, nalipat pa sila. Hindi sila aware. Of course, damo yang aware. Hindi ka mag-aware ka may cross ka diri nga abo. Tapos makadto ka to makaon ka lapas batchoy. May cross siya diri, gakaon siya lapas batchoy. Miyerkules de Badlis. Kagang naganegosyo nga Katoliko, wala lang pakialam para lang makaganansya. Nagmalasakit gani kay way man nagakooperar sa Dios kag sa spirituality ang mga pagtawag sa Dios. Kay ang season nga fruitful para sa blessings wala gina-avail. Wala ga kooperar, wala ga partisipar. Wala ako ga pangakig sa inyo, kundi naghambal ako sa akong observations because it's my duty to remind you and remind myself nga ang mga celebrations nato ng mga season is not only a social event or just a thing, a celebration. It's spirituality. It's spiritual life. It's life within. Hindi life physical, kundi spiritual, sa sulod. Samtang ginapakaon mong imo lawas, pakauno naman imo kalag. That's why may moments, kung may selebrasyon kita sa aton lawas, may selebrasyon man sa kalag because we are made both a body and soul. Pero kung tipyok ka lang sa body, kag pabayaan mong kalag, time will come. Maluya imo lawas, anong ginhimo mo sa imo kalag? After sang Lenten season, masulod ang Easter season. Kag sa sulod sang Lenten season, we have the Semana Santa. That's why we have here the Nazareno. Supposed to be sa Lenten season pa siya magwa. Pero may permission man nga magwa siya sa extension sang Nazareno dito sa Quiapo, diri. Pero of course, ang focus nato na mo pa ni, kaya ara pa kita sa Christmas season. Ito ya Lenten season na. Pero pila man lang nakaadlaw dira, daw ginasalot lang kay may mga devotos sang Nazareno. Pero still ara kita sa Christmas season. Pagkatapos ng Lenten season nga 40 days of Lent, masulod ang Easter season. Amo nang season of joy, season sang resurrection ni Christ. 50 days ina para hasta sa Pentecost. Muna sa diya kita sina. So siguro mga March, April, May, June na dira hasta. And then masulod after sang Easter season, ordinary time, second part. Pagka ordinary time, ma-end siya sa November, Christ the King. Kag masulod naman ang Advent season. Advent, Christmas, ordinary time, Lent, Easter, Advent. Hasta galibot na. Sige, kada tuig kinaselebrar ina. That's why nami gid bilang Katoliko, kag akon kamo parokyanos o diri nagasimba, sundon naton sa aton spiritual life. Guide naton sa aton growth. Kaya amo na ang ginatudlo sa aton, sunda lang ina. Sunda. Con Santo Niño, may social apostolate sa mga kabataan. O tagaida mga kabataan, mga ano da, o buligi kabataan da. Santo Niño mo. Santo Niño kita, tapos Niño,
Tapos sige ininom dito, dinagyang, ti commercialism na ya, okay na ya, kay kinanglan taman na maganansya mo, negosyo, ano na lang nakaroon. Pero namin ko, spiritually, ninyo, Santo Niño. So ato mga kabataan, mga apo ninyo, bendisyonin ninyo, pakadtuan nyo sa inyo balay, mga apo, dali ka mo di, mapreyanda ka mo, bendisyonan, mga ninyos ka mo, kabataan. Mga ihado ninyo, ihada. Bendisyonin ninyo. Tangin nyo sang cross diri. Maninay-maninoy ka mo. Ang inyo apo nga hindi pa kapanguros. Kung panguros na sila, hindi mo na sila pagkrosan, kay sila na lang mag-cross sa ila kaugalingon. Pero hindi pa sila pang-cross, ikaw cross. Kita nyo sa bunyag naton, ginakrosan. Taka hindi sila panguros mo. Marka ni Kristo. Mga ginikanan. Gamitan ninyong cross, markas ang cross, bendisyon. Luwas sa kiss, mama, goodbye, I love you. Okay, gina, blessing. Pero bilang Katoliko, gina-integrate naton sa aton good wishes, sa aton blessing, ang spiritual nga mga blessings. Santo Niño ina, ang January, Santo Niño. So, gina-appreciate ko gid, families, gahatag sang mga gifts, nga tsinelas, kag kunano dira, sa mga gagmay nga kabataan, most especially the unfortunate, the less fortunate. So, ma-honor nato ang Santo Niño, hindi lang sa paghalok para kita makareceive sang blessing, kundi ginatanaw man naton ang ninyos, kaangay ni Jesus, sa aton mga apo, sa aton kabataan nga gagmay, kag ang best blessing naton is cross. O, dali di mga anak, pangamuyuan ta kamo, apo, kato din. Ihada ka. Of course, kung pagbalo na siya manguros, duha na lang kamo manguros. O, upod na manguros ha. O, Father, Son, Holy Spirit. Amen. Lord, bendisyon niya ang ako ning apo. Tagaay siya sang maayong nga lawas. Kag maayo nga pagbinatasan, protection ni siya, kag buksi ang masanag nga future bas damlag sa iya. Amen. Kundi ka nami. Ang iba niya, rin naman kamo kasabad sa inyo. No, pag bendisyon mo na, kay gapalapit pa lang, gina-curse mo na. So, bendisyonan ta. Pagkatapos na, Lent naman. Pagka-Lent, fasting na naman kita. So, focus naman kita sa examination of conscience. Special focus. Everyday, examination of conscience kita. Focus naman, Lord, we are sorry. Anong mga sala namon? Sala sang pamilya namon? Akon mga kabataan? Itong mga iloy, mahinulsol naman, kag mga amay. Hindi lang sa inyo sala, kundi sang kakulangan mo sa pagpadako sa bata. Galibiin, lagpakasal, nakulangan sa pagtudlo. Lord, I'm sorry ha. Kulang gid ako sa pagkakatoliko ko. Buligi ako, Lord, tandugan tagipusoon nila. Butang man ang plastar para ma-regularize ang il. And so on and so. Balaan nyo na ako na nung inyo dapat pangayoon sa Diyos. Pero ginalakip mo na. Sala naman ang focus. Lord, amo ning kakulangan ko na. Tapos ga-meditate ka sa passion ni Christ. Kag nagahimo ka sa mga penance, mabiyak crucis ako. Fasting and abstinence ako, mabulig ako sa ako ni sigkataw, untaton ko anay ang pag-inom, tipunon ko ni, para nga ihatag ko to sa nagakinahanglan. Gina-deprive mo ang imo kaugalingon, gasunod ka sa passion, gatubo ka, hindi nga Lent, wala ga ano, Katoliko, Lent, wala sang consciousness ang Lent. Lent subong, so ang negosyo ko, i-adjust ko ni, hindi ko anay pag-anuhon ni, kay Lent, kung himuon mo na, mas damo, pabendisyonan ka pa sang Diyos. Kay ready ka mag-receive sang grasya sang Diyos mo, tungod sang imo faith, kag tungod sang imo obedience. So mas damo ang ma-receive mo nga grasya. Pero nag-resist ka, gina-violate mo ang will sang Diyos, di ka mag-successful. Mas-successful ka now, pero bantayan mo sa pila ka adlaw. Doing the will of God will never damage you. Your business,
Kanodara. Doing the will of God. Seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Father, nga kulang ginang pangabuhi na mo na anong ginauna mo haw? Ti mo kwarta sala. Seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Balis ka da. Lain ang metodo mo. Ano ang ambal ni Jesus? Ara ang magic formula. Seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Meaning to say, instead nga magpangita ka sang kwarta, pangitaa nga okay ka kay Lord. Ginauna mo ang kwarta nga hindi ka okay kay Lord. Unahaan na yung mangin okay ka para tagan niya ka. Pero bala sa aton sa parents, pangayuan mo nga hindi ka okay sa iya, kundi di ka pagtagaan. Himua ba lang nga okay ka mo anay? Pag okay ya, hatag ya. Amo na sa aton spirituality. Kasi nagapangayo kita dayon sang material. Nga actually hindi kita okay kay Lord. Okay kita anay kay Lord. Meaning hinulso sala, too, kagano. Okay kay Lord. Then hatagan kita. Amo nang Lent. And then Easter naman, resurrection. Ang aton naman panumdumon, victory sa death. Resurrection of life. Kanami sila. Pagkatapos, Advent na naman. Second coming ni Christ naman aton panumdumon. Heaven, purgatory. In other words, kung sundon mo lang ang liturgy, tapos may mga signs nga napakita diri, incarnation tanawa incarnation kay Christmas. Dugay-dugay, passion naman, mga karo naman, kagano. Wala kita gakulang sa mga simbolo nga nag-remind sa aton nga this is now the season, and therefore ang aton kalag should correspond sa seasons nga gina-celebrate naton. Lastly, ga-celebrar kita subong sang baptism ni Lord. Ginbaptize siya. Kag may tingog nga nabatian gikan sa langit sa pagbaptize siya, "You are my beloved Son, in whom I am well pleased." Signal nga magasugod na siya sang iya mission. May isa ka hari sa Fransya, ginpamangkot, ano ang pinaka-importante nga hitabo sa imo kabuhi? Kagbisan pagani ay isa ka Santo Papa, sabat nila, sang kami ginbunyagan. Nga mahal nga hari, nga importante. Mas importante pa sa akon installation o koronasyon bilang hari. Ang akon koronasyon bilang hari, naghimo lang sa akon nga hari sa Fransya. Pero ang akon bunyag, naghimo sa akon nga anak sang Dios. Gani, between sa baptism and coronation, importante ang baptism. We're made adopted children of God. Kag-importante ang baptism sa aton. Nadumduman bala ninyo kung saan ka mo gin-baptize? Ang iban makadumdum lang Katoliko sang ila birthday. Pero hindi na madumduman ng ila baptismal day. Dumdumon naton, celebrahon naton ng may pagpasalamat sa Dios. Ako, December 28, ako ginbunyagan. November 4, akong birthday. Pero December 28, ginbunyagan ako. Kada December 28, Innocents Day, pasalamat ako sa Dios. Tinamon ninyo, inyo nga baptismal, kag magpasalamat sa Dios. Salamat kay amo na ang paghatag sa imo sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang pagbukas sang langit, sang si Kristo ginbunyagan, nagbukas ang langit. Amo ina ang adlaw sang pagbunyag sa imo nga nagbukas ang alagyan sang langit, eternal life para sa imo. Hindi ka na magpasalamat. Pasalamat ka gani nagpasar ka lang sa exam. Pasalamat gani nga nagdaog ka lang sa barangay miss barangay. Salamat ka rin nga nagdaog ka sa sweepstakes. Pasalamat ka nga basta mga gagmay nga mga bagay kumparar sa ginharian sang langit. So hindi ka pa magpasalamat sila. That's why pasalamat kita sa aton baptism. May mga epektos ang baptism, enumerate ko lang. Una, gahugas ang sala nga panublion.
Kaduha, nagahimo sa aton nga inayupan nga anak sang Dios, amay, gani matawag naton siya, pribilehiyo naton, our Father. Ganing wala man nabunyagan, wala pribilehiyo magtawag sa Dios, our Father. Kaya ang nagahimo sa imong anak sang Dios, bunyag. So anong panawag nyo sa Dios? Almighty, most perfect, supreme God. Pero hindi mo siya matawag by right o by privilege, our Father. Kaya ang bunyag mo pang nagahimo sa aton nga inayupan nga anak sang Dios. Tapos kina-configure kita kay Christ, kinahimo kita nga little Christ, and we become Christians. Christians means followers of Christ, little Christ. Makita ni sang Dios nga amay, uy, do pro pareho gud sang baby Jesus ko ho, si Father Jonic do pro pareho kay baby Jesus. Kita ya. Adopted mo do pro pareho sang bata mo. Kita ya. Kag makita sang God the Father, ang nakita ya sa aton, ang nakita ya kay Jesus. Gusto ya mangin Jesuses kita. And then lastly, ang epekto sang bunyag, mangin katapo kita sang simbahan Katoliko. Ang wala na bunyagan, hindi katapo. That's why mangin member ikaw. Munang sign nga member ka na sang Catholic Church. Good or bad members. Basta nabunyagan ka, member ka sang Catholic Church. Kung member ka, may rights ka sa simbahan. Kag may duties. Diin ka kakita sang member nga wala ang himo duty. Tanan nga member sang asosasyon, bisan gang, may mga duties na. Basta mangin member ka, may duties ka. Kagara sa canon law ang lista sa mga duties naton, mga basic duties. Isa sa mga duties, to keep the communion of the church. Hindi mo paggubuon ng imong simbahan. Hindi ka maghambal, chismison mo nga daw. Member ka, tapos ikaw yung kontra sa imong simbahan. Ano ka nga klase sang member? Kung gusto mo, gwa ka. Kag dito ka pang lait. Pero kung nagapadayon ka, kag gina-feed ka diri spiritually, kag diri ka ginakasal, kag diri ka ginabunyagan, kag diri ka ginaprehan, wala ka sang right nga laiton mo yang imo simbahan. Kung gusto mo gwa, pero hindi ta ka mo pagpagwaon na. Hawiran ta ka mo. Pero ginadramatize ko lang bala, gina-exaggerate ko. Kaya hindi isa ka Katoliko, tapos ginakontra mo yang imo yang simbahan. Oh, balay mo. Tapos kontra mo sa mama mo, chismis mo tos piyak balay. Ano ka nga klase isang bata? Pabilin ka sa balay, istoryahin ninyo. Amo man sa aton. Katoliko ka, tapos waragwag mo to ya sa ano to. Hindi ka maayo nga Katoliko, kaya ginag-break mo ang communion sang church. That's why, may mga proseso niya sang reklamo. Sunda na sa simbahan, antes pa na sa gobyerno kag mga ano da mga legal da simbahan may proseso. Naara kay Kristo, si Christ. Siling niya, may reklamo ka, kadtui siya kag sawaya. Kundi siya magsunod, dalang duha ka testigo. Kundi pa siya magsunod, sugid sa iya superior. O, kanami nga proseso. Lagi siya naghambal niya nga, yan mo na, i-chismis mo sa Facebook o waragwag mo sa media para ma-pressure siya. Kalibutan nun, pamulitik ka na yung style. Sa simbahan Katoliko, ginakita ang, ginakorek ang dapat correct, pero ginakip ang ecclesial communion. Sunod nga, damo sang imo nga mga duties, pero sunod mo nga duties, support your church. Support your organization. Member ka, wala ka support. Support. Hindi tungod nga ako pari di, nga suportahan mo, hindi. Kundi bisan diin ka nga Katoliko, kung dito ka man sa Kaingin, suportahin ito. Kung dito sa St. Clements, dito ka. Sa katedral ka, dito. Kung diri ka gasimba, support diri. Kung magsimba ka naman to, support ka naman to. Kung diin ka gina-feed, dito ka bulig, gina-feed spiritually. Diri ka nagakonfesar, diri ka gamisa, diri ka simba, diri ka kalawat, diri support. Kung dito ka naman support.
Because church mo na, di maayo nga, dito kaya gasimba, tapos diri ka masupport, di ko na yan magpasugot. O diri ka gasimba, dito ka masupport, di man ko na yan magpasugot. Kung diin ka gina-feed, dito ka support, kay duty mo na bilang Katoliko. Of course, may mga rights, hindi ko na pagimanbal. Damo mga rights mo. Right mo sa maayo nga sermon. Right mo na. Duty namon maghatag. Right mo, maayo nga sermon. Right mo sa eksakto kag valid nga administration sang sacraments, nga ang pari preparado, balido ang iya kasal. Right mo na. Kay member ka. And so on and so forth. Pakita ko lang sa inyo nga may rights and duties ang dala ang bunyag. Balaan ko, balaan nyo na. Reminder lang ni sa akon kag mag-encourage sa aton. Ang bunyag is not only kaon-kaon and social event. Bunyag entails ang aton faith para ma-attain naton eternal life. Kag ang bunyag nagadala sang diretsyo kag obligasyon bilang Katoliko. Amen.